O itong mga kababayan, talagang magkakabistuhan na. Hindi lang pala adictos benedictos. Itong si Pangulong Marcos, mga kababayan. Sugapa din pala ito. Sa alak, mga kababayan, ha. Dahil ayon kay Vice President Sara Duterte, alas 10 pala ng umaga, nasa mga 10:25 o 10:30, mga kababayan, ay amoy alak na. Itong si Pangulong Marcos, kaaga-aga naman yan, mga kababayan. Parang naalala ko tuloy yung kapitbahay namin noon na kahit na umagang-umaga, mga kababayan, ay umiinom na ng alak. Minsan, mga kababayan, yung alak ay hinahalo pa sa kape. Baka ganito na rin talaga kasugapa itong si Pangulong Marcos, mga kababayan. Dahil ayon kay BP Sara Duterte, alas 10 pa lang ng umaga, mga 10:25 o nasa or between 10:30, ay amoy alak na. Nangangamoy alak na itong si Pangulong Marcos. Ibig sabihin, mga kababayan, baka araw-araw ginagawa ito ni Pangulong Marcos dyan sa Malacanang. Kaya nga pag minsan nakikita naman natin yung reaksyon nitong si Pangulong Marcos pag nagsasalita ito. Ilagi itong humingiwi. Bihira lang ito, mga kababayan, magsalita itong si Pangulong Marcos na diretso. Kasi nga, ganun pala siguro lang baka ganun talaga siguro yung ginagawa nitong si Pangulong Marcos araw-araw, baka araw-araw hindi naman tayo sigurado kasi nagbabase lang tayo sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na alas 10:30 o nasa mga 10:25, amoy alak na. O anong ibig sabihin yan? Talagang hindi lang adictos benedictos, sugapa pa sa pag-iinom ng alak. O yung kanyang asawa, nakikita din naman natin yan noon. Inagawan pa ng baso itong si Senate President Chis Escudero. Kitang-kita, mga kababayan, kung paano dinampot ni Lisa Marcos yung baso ni Chis Escudero, sabay inom, sabay balik doon sa kamay ni Chis Escudero, mga kababayan. Kaya ngayon, talagang lahat ng alam ni Vice President Sara Duterte, ibinubunyag na. Sinasabi na nga ng tatay nito, si dating Pangulong Duterte, na huwag ninyong galawin, huwag ninyong umpisahan, huwag ninyong gawan ng hindi maganda itong si Vice President Sara Duterte dahil mas matapang pa. Ayon kay dating Pangulong Duterte, mas matapang pa daw sa kanya yan. O ito na, mga kababayan, huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational systems of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak and explain my side. Unang-una, masabi ko yon na we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin. That is covered by the freedom of speech and expression natin. So, dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema yung bayan? Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign.
inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko no para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, nag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yun? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Nagmukha siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, ito parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Tumanon lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa iyo. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan ko ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? Parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So hindi na ako sabi ko ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos, ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senator? Talaga, no? Sabi niya, kasi di ba yung hugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Naman siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi yun actions ng taong tumitingin as failure ako.
action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nanggagaling yung sinasabi nila. Failure ako as a Department of Education Secretary. At ang clincher dito, hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Ba ako sa oras ko? Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Yun na nga mga kababayan, no? 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak na itong si Pangulong Marcos. Parang naalala ko tuloy, shout out pala sa pinsan ko na nandyan sa Cebu. No, umaga pa lang yun mga kababayan. Hindi ko lang parang pangalanan. Ay kung mapapanood niya ito, alam niya na siya yung pinatutungkulan ko. Para na rin itong si Pangulong Marcos, parang yung pinsan ko na rin Kasi pag nagkakape yun mga kababayan, yung halimbawa yung gin bilog, hinahalo niya sa kape yun. Ganon na rin siya kasugapa mga kababayan sa alak. O ito si Pangulong Marcos, 10:30 o 10:25 ng umaga, amoy alak na. Ibig sabihin mga kababayan, addict na rin ito sa alak itong si Pangulong Marcos. Addictus benedictus sa pinagbabawal na gamot, addictus benedictus pa sa pag-inom ng alak mga kababayan. Ganon yung presidente natin. May presidente tayo na ganyan. O paano ba naman? Paano hindi maging palpak yung mga proyekto ninyo? Ang inaatupag ninyo, yung mga bisyo ninyo dyan. Hindi nyo na inaatupag yung mga proyekto para sa ating mga kababayan, para sa aming mga Pilipino. O paano na yung mga proyekto? Kaya yung mga congressman, kanya-kanya na lang silang hakot mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga kaalyado nitong si Pangulong Marcos. O sabi nga ni VP Sara, paano siya maging failure? Nung siya ay DPID Secretary mga kababayan, iinalok pa pala ng ibang posisyon itong si VP Sara Duterte, nitong si Pangulong Marcos. Kaso nga lang, inayawan na talaga ni VP Sara dahil nga, lalong-lalo na, nung naamoy, yung amoy alak mga kababayan, lasinggiro, yung ating Pangulo. Naalala ko rin tuloy, yung kapitbahay nga namin dati, na pag may inuman, kinukuha kagad yung pitsil, siya yung nagabit-bit, ginaganon. Hinawak-hawakan yung Ang kaibahan lang ni Pangulong Marcos mga kababayan, marami itong pera. Baka may budget ito para sa pang-inom, budget mula sa mula sa pundo ng ating bayan pira ng kaba nating bayan. Baka meron siyang budget pang-inom, pang-addictus benedictus, lahat ng mga kababayan. Baka doon din kinukuha. Yun ang andito lang muna at bago tayo tatapos ay mag-shoutout lang muna tayo Shoutout tayo kay Ma'am Berjever Religious ng Apulian, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Imelda Pascua, kay Binirando Lamila. Shoutout na rin kay sino ba ito shoutout natin dito? Shoutout kay Mibelen Balikaw. Shoutout na rin kay Domingo Bulaong. Shoutout kay Amel Sisi o Arnel Sisi. Amel pala, sorry. Amel Sisi, kay Francis Juso Jr.,
kay Jis Burak at kay Ann Hopo. Yun ano, dito lang muna at once again, this is Totski TV ha. Tots TV Big Time, ano to? Tots Big Time, Tots Big Time. Maraming salamat ha. Tots TV Big Time, ano ba to? Hindi ko masyadong maintindihan ha. Excuse me, maraming salamat at once again, this is Ronde TV, mga ingat ang lahat. God save the Philippines.